Buhos na buhos ang ulan, nagmamadaling pumasok si Ava sa loob ng butik ng mga wedding gown kung saan dito mismo nagtatrabaho ang kanyang kaibigan. Rika? Tawag ni Ava sa kaibigan, ngunit walang sumagot. Habang naglalakad siya sa loob ng bridal shop, nakuha ng kanyang atensyon ang kaluskos mula sa isang dressing room. Natakot bigla ang babae, inaakala na baka ano nang nangyari kay Rika. Wala sa sariling hinawi ang kurtina ng dressing room. Ngunit, hindi inaasahan ni Ava ang kanyang masasaksihan. Ang kanyang kaibigan ay nakasuot ng damit pangkasal kung saan yun ang wedding gown na pinapangarap ng babaeng suotin sa araw ng kanyang kasal. Ang mas malala pa roon, si Jonas na kanyang fiancé ang kasama pa nito sa loob ng dressing room habang naghahalikan ng dalawa. Eva, bakit ka nandito? Ako sanang tatanong yan sa'yo eh. Anong ginagawa mo rito, Jonas? Bakit ka nandito sa pinagtatrabaho ng kaibigan ko? Eva, nagkakamali ka ng iniisip. Bakit, Rika? Nababasa mo bang iniisip ko kaya mo nasasabi ito ngayon na nagkakamali ako ng iniisip? At saka, saan ka kumukuha ng kakapal ng mukha na suotin ang wedding gown ko? Lahat na lang ba na meron ako kukunin mo? Aagawin mo? Pati si Jonas? Alam mong ikakasal na kami, di ba? Ava, kumalma ka. Maling iniisip mo. Kaya ako nandito para hanapin ka sana. Tapos, nakita ko si Rika na sinusukat ang gown mo. Sabi niya, gusto niyang itry dahil parang magkasiklaki lang naman kayo ng katawan. Hindi niya maabot ang zipper kaya pumasok ko rito sa dressing room para tulungan siya. Nagsayang ka pa talaga ng laway para lang magsinungaling? Anong akala mo sa akin? Bulag? Hindi ako martir at desperada para paniwalaan kita. Kitang-kita na kayo sa akto. Sarap na sarap nga kayo sa halikan niyo eh. Kulang na lang, iisipin ko na kayo talagang ikakasal na dalawa. O sige, hindi naman ako tanga para magpakabaliw sa'yo. Kaya pagbibigyan ko kayong dalawa sa kagustuhan niyo. Dahan-dahang hinubad ni Ava ang singsing sa kanyang daliri. Kitang-kita ng babae ang pagtaranta ni Jonas sa kanyang ginawa. Bago pa man makalapit ang kanyang fiancé, mabilis niyang binato ang singsing sa mukha ni Jonas. Hindi pa siya nakontento, sa tindi ng galit ay nang mahagip ng tingin niya ang gunting. Mabilis niyang kinuha yon at ginupit ang wedding gown na suot-suot ni Rika. Ava, ano ba? Ang mahal nito! Malalagot ako sa amo ko. Sana inisip mo yan bago mo to sagutin at makipaglaplapan sa lalaking yan. Punit-punit na ang wedding gown at halos humubad na si Rika nang maisipan ni Ava ang tigilan siya. Ava, saan ka pupunta? Let's talk about this, please. We need to get married soon. Mahal mo ako, di ba? Please, don't go. Wika ni Jonas habang hinahabol si Ava na papalabas na. Hindi ako desperada para magpakasal sa isang cheater na katulad mo. Hindi mo ako mapapaikot, Jonas. Sabihin na nating mahal kita, pero hindi ako tanga. I know my worth. At ang pagpapakasal sa'yo sa kabila ng ginawa mo ngayon sa akin ay hindi mangyayari yun. Kung gusto mong alokin ng kasali ang kaibigan ko ngayon dahil mukha namang may relasyon kayo, then do it. Karma nang bahala sa inyo pagkatapos. Kung sa tingin mo iiyak ako at magmamakaawa sa'yo na piliin mo ako, gusto ko lang sabihin sa'yo na wala akong balak na magsayang ng luha para lang sa ganung bagay. Think about your father, Ava. Di ba matagal niya na pinapangarap na may kasal ka? Ano na lang iisipin niya? For sure, ipipilit ka pa rin niyang pakasalan mo ko. I'd rather marry a stranger than a cheater like you. Mabilis na tinalikuran ni Ava si Jonas. Ava! Sisiguraduhin kong mapapakasal pa rin tayong dalawa sa ayot sa gusto mo. Napairap na lamang babae at mabilis na lumabas. Hindi alintanang malakas na buhos ng ulan. Samantala, sa gitna ng lakas ng ulan, isang sasakyan ang bilis magmaneho. Kausap ng isang binata ang kanyang detective sa cellphone. Kailangan mong makasasalalong madaling panahon, Elias. Your tito was trying to find a ways para kunin ang negosyo mo. Napahigpit ang hawak ni Elias sa kanyang cellphone habang nagmamaneho ng sasakyan. Paano kapag hindi ako magpapakasal? Anong mangyayari? May iba pa bang paraan? May iba, pero mahirap. Kung hindi ka magpapakasal, maaaring mapunta ang kontrol ng kumpanya sa tiyo mo. Pinag-aaralan niya na ang mga loophol sa legal na aspeto ng negosyo mo. Isa na lang matibay na proteksyon, ang pagpapakasal mo. Hanapin mo ang pinakamagandang kandidato. Kailangan ko siguraduhin ang babaeng pakakasalan ko ay hindi magdadala ng mas malaking problema sa buhay ko. Naiintindihan ko. Bibigyan kita ng listahan bukas. Pero tandaan mo, Elias, oras ang kalaban mo.
Napabuntong hininga na lamang si Elias nang maibaba niya ng tawag. Ang ideya ng sapilitang pagpapakasal ay hindi kailanman sumagi sa isip niya. Ngunit sa sitwasyong to, wala siyang ibang pagpipilian. Alam niyang kailangang protektahan ng negosyo mula sa kanyang tiyo na hindi kailanman tumigil sa paghanap ng paraan para maagaw ito. Ava, bumalik ka dito. Matutuloy pa rin ang kasal natin sa ayaw at sa gusto mo. Pag-usapan natin to. Sigaw ni Jonas sa babae na ngayon pilit na lumalayo sa kanya. Nang marinig ni Ava ang boses ng maluloko niyang fiancé, mas lalo niyang binilisan ng paglalakad. Ngunit napapikit siya ng mariin ng isang sasakyan na mabilis nagbanehong lumitaw sa gitna ng kalsada na hindi naman niyang namalayan dahil sa labis na emosyon. Nababaliw ka na ba? Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Paano matutuloy ang kasal kung maaga kang mamamatay? Muntik na akong mamatay. Kasal pa rin iniisip mo? You can't marry someone else, Ava. Alam kong mahal mo ako. Hindi mo ako maipagpapalit kahit kanino. Ang kapal ng mukha mo. Ang taas naman yata ng confident mo sa sarili mo. Ikaw na nga ang nagloko. Nag-e-expect ka pa na mahal pa rin kita pagkatapos ng ginawa mo sa akin? Paano kapag sasabihin ko sa'yong kaya ko magpakasal ngayon? You can't do that. Ako lang makakatiis sa'yo. Napahawak si Jonas sa pulsuhan ni Ava. Pilit namang nagpumiglas ang babae para makawala. Pero mas lalo lang hinigpitan ng lalaking pagkakahawak sa kanya. Sa ganoong sitwasyon, lumabas si Elias mula sa kanyang kotse. Is there a problem here? Kailangan kong dumaan. At saka, pwede mo bitawan ng babae. Haltang hindi siya komportable sa'yo, oh. Wika ni Elias kay Jonas. Huwag kang makailam, pre. Paano kung hindi mangyengi alam? Nakaharang ka sa dinadaanan ko eh. Bitawan mo ng babae. Huwag mong hintayin na makalapit ako papunta sa inyo bago mo siya bitawan. Napapikit ng marin si Jonas bago niya bitawan si Ava dahil sa pagbabanta ni Elias. Nang mabitawan niyang babae, kaagad tinalikuran ni Ava ang dalawa na hindi na magawang magpasalamat pa sa estranghero. Alam kong babalik ka pa rin sa akin, Ava. At magmamakaawa kang papaksalan kita. Our marriage is not only about us, but for our business. Ano na lang sasabihin ng mga magulang mo kapag mabigo mo na naman sila? Napahinto si Ava sa paglalakad ng may masmasan bigla sa kanyang responsibilidad. Totoong sabi ni Jonas, isa rin sa dahilan ng kasal ay dahil sa negosyo. Ang malaking pagkakamali niya lang ay inaakala niyang ang marriage na nangyari sa kanilang dalawa ng kanyang fiancé ay nanggaling yun sa pagmamahal. Isang buntong hiningang pinakawalan ni Ava bago siya humarap kay Jonas. Ngunit, nakuhang atensyon niya sa isang estranghero na lumabas mula sa kotse nang hindi na makatiis sa kakapanood sa kanya na basang-basa sa ulan. Hawak-hawak ni Elias ang payong, papalapit sa kinatatayuan ni Ava. Habang ang babae naman ay hindi maialis ang tingin sa estrangherong diretso lamang ang tingin sa kanya. Come with me, basa ka na. Ava, tandaan mong lahat ng mga sinasabi ko. Sumama ka na sa akin. Bumalik tayo sa loob at pag-usapan natin ng maayos ang lahat. Marry me, stranger. Diretsahang wika ni Ava sa estrangherong kaharap niya ngayon. Sa pagkakataong to, gusto niyang ipamukha kay Jonas na hindi siya ganun kadesperada para bumalik dito sa kabila ng panuloko sa kanya. My name is Elias. Call me Elias. Then, marry me, Elias. Napaangat ang labi ng lalaki sa narinig. Hindi niya inaasahan na ang kanina niya lang problema na magpapakasal ay mabilis masolusyonan sa gitna ng lakas ng ulan. You sure about that? I'm willing to marry you right now. Then come with me. We'll prepare everything for our marriage. Ava, nababaliw ka na ba? You can do this to me? Sigaw ni Jonas, ngunit hindi man lang siya pinansin ng dalawa. Sige, sasama ako sa'yo. Walang alinlangang sagot ni Ava. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob na yon. Sa dami ng nangyari na mga pangyayari sa kanya ngayon, nahanap ng sarili na nasa loob ng kotse ni Elias. Iniwan si Jonas na panay ang tawag sa pangalan niya. Walang tigil ang pagbuhos ng luha niya habang nasa loob ng sasakyan. Nagulat siya nang biglang iabot sa kanya ni Elias ang isang panyo. Wipe your tears. I don't want my soon-to-be wife to look like a crying baby. Salamat. Huwag mong sayangin ang luha mo sa isang pagmamahal. Walang pagmamahal na totoo ngayon. Mapait na wika ni Elias. Napalingon naman si Ava sa kanya nang mababakas ito ang pait sa boses ng lalaki. Ngunit nang tingnan niya ito, wala siyang mabasang emosyon sa mga mata ni Elias. Tanging blanko lamang ang titig nito habang nakatutok ang paningin sa kasada. Hindi naman lahat.
Minsan, nagkakataon lang talaga na napupunta tayo sa maling tao. Kaya naiisip natin na hindi totoong salitang pagmamahal. You still believe in love despite what happened to you? Bakit? Hindi porket nangyari sa akin, ay nangyayari na rin ito sa lahat. Nagkataon lang talaga na napunta ako sa malas na tao, kaya maling pagmamahal ang naibigay sa akin. Love isn't real, Ava. Paano mo alam ang pangalan ko? Narinig kong tawag sa'yo ng unggoy mong boyfriend. Or let's say, fiancé mo na siguro yun. Correct me if I'm wrong. Fiancé. At saka may pangalan yon, si Jonas. Hindi unggoy yun. Bakit unggoy yung tawag mo sa kanya? Hindi naman mukhang unggoy yun. Expensive kaya tingnan nun kaya ako nagustuhan. Hindi nga mukhang unggoy. Pero parang may pagka-ape siya sa gwali. Ang bilis mga ako, pero hindi matupad. Kung may karera siya sa pagiging two-face, siguradong champion siya. Kung ako sa'yo, hindi dahil sa itsura niya, kundi sa kakayahan niyang magtago ng tunay na pagkatao. Mukhang designer sa palabas, pero sa loob, puro kalat lang. Saan mo ba ako dadalhin? Kanina ka pa nagmamaneho ah. In my place, medyo malayo pa tayo. Pwede ka pang matulog. Nilalamig ka ba? Tanong ni Ilyas, hininaan niya ang aircon ng sasakyan kanina pa nang mapansin ang panginginig ng babae. Binigyan niya rin kay Ava ang coat na suot-suot niya. Hindi ako makatulog at saka hindi na ako masyadong nilalamig. Hindi sumagot si Ilyas, nilabas niya ang kanyang cellphone at may tiniparoon habang palipat-lipat ang tingin sa daanan. Nakatatlong ring pa lang, agad na sinagot ang kanyang detective ang tawag. Prepare the marriage papers for me. Oo. Teka lang, Ilyas. Hindi pa ako tapos dito sa paghahanap ng babaeng deserve mong pakasalan. Huwag mo nang pag-aksayahan ng bagay na yan. May nahanap na ako. Just prepare the marriage papers. Sa oras na pagpunta ko riyan, dapat nakahanda na lahat. Kailangan ko pa bang magtawag ng attorney, pastor o mayor para magpakasal sa'yo? Napalingon si Ilyas kay Ava na nakatingin lamang sa kanya. Puno ng kuryosidad ang inosenteng mukha ng babae habang nakatitig sa kanya. Gusto mo pa ba ng attorney, pastor o mayor na magpapakasal sa atin? Tanong ni Ilyas kay Ava, hindi niya alam kung bakit niya pa kailangang itanong yun sa babae. Kung tutuusin, ay mas gugustuhin niya lang na diretsong pirmahan nila ang nagaganap. Kailangan pa ba yan? Not necessary. Gusto ko lang malaman ang opinion mo rito. Huwag na. Hindi na natin kailangan yan. Napatangon na lamang si Ilyas at binalik ang kanyang atensyon sa cellphone. Hindi na namin kailangan yan. Ang marriage contract na lang ang handa mo. Hindi mo na kailangan mag-abala pa sa bagay na yan. Sino kayang maswerteng babaeng yan, Ilyas? Hindi pinansin ni Ilyas ang panunukso ng kanyang detective. Walang paalam, binabaan niya ang tawag ng kausap. Matagal pa ba tayo? Tanong ni Ava, halatang inip na. Malapit na. Bakit? May problema ba? Nilalamig ka ba? Hindi naman. Okay lang ako. Huwag ka mag-alala. Malapit na tayo. Makalipas ang ilang minuto, nahinto ang sasakyan sa harap ng malaking bahay. Sabay na lumabas ang dalawa ng kotse at pumasok doon. Hindi maiwasang malula ang babae sa laki nito. Napahanga siya dahil mas higit na mas malaking bahay ni Ilyas kaysa sa bahay nila. Nandito na ang nirequest mo sa akin. Okay, you may go now. Malamig na wika ni Ilyas sa kanyang detective na tinanggap ang brown envelope na iniabot sa kanya. Hindi mo man nang ba ako ipapakalala sa maswerteng babaeng napagdesisyonan mong pakasalan ngayon? Go home now. Hindi na kailangan yan. Ipaimbestigahan ko rin naman sa iyo ang background niya at ang lahat-lahat sa kanya. Excuse me? Nakikinig ako sa pag-uusap ninyo ha? Why don't you ask me instead? Kaysa naman pahirapan niyo pang sarili niyo mag-effort para imbestigahan ako. Just wanna make sure. Ayokong magsayang ka ng laway. Don't worry. My detective will take care of that. For now, kailangan mo magbihis dahil basa ka na. O siya, uuwi na ako. Ako nang bahal sa ipapagawa mo sa akin. Paalam ng detective sa amo. Kagad na ginaya ni Ilyas si Ava papunta ng kwarto. Iyon ang banyo at etong damit mo. Huwag mong tatangkaing magreklamo sa akin. Magpasalamat ka na lang. Kailangan mo magbihis ngayon. Kung hindi, lalagnatin ka talaga. Napatingin si Ava sa t-shirt at boxer na hawak-hawak ni Ilyas. Napalunok siya bigla. Ganyan lang susuotin ko? Nasaan ang bra? Mukha ba akong babae sa paningin mo para magkaroon ng bra? Anong susuotin ko sa panloob? Bumagsak ang tingin ni Ilyas sa dibdib ni Ava. Isang multong ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Nanlaki naman ang mga mata ng babae at niyakap ang kanyang sarili. As if namang may laman yan. For sure ako foam lang naman ang dadala yan. Kaya don't worry, hindi ako titingin dyan.
Magbihis ka na. Sasama ang pakiramdam mo niyan. I'll prepare coffee for you. Do you want some? Milk will do, please. Okay then, magbihis ka na. Sure ka bang wala kang bra? Kahit bra ng mababae mo rito. Kahit hukayin mo pa ang closet ko, wala kang makikita. At wala akong babae. Baka ikaw pa lang. Kahit ka one night stand? I'm not that cheap. Bakit wala kang babae? I'm not a womanizer. Bakit ba natin pinag-uusapan yan? Hindi ko alam. Baka lang naman. Don't worry, wala akong babae. Di mo kailangang mag-alala. Ikakasal tayong dalawa ayon sa kasunduan ng walang palya. Wala kang poproblemahan sa akin dahil hindi ako nagkaroon ng kasintahan man kahit kailan. So, never kang in love? Only stupid people believe in love. There's no real love nowadays. Love doesn't last long. Grabe ka naman. Meron pa naman yun ah. How about your parents? Magbihis ka na. Yun lamang nasabi ni Ilyas. Pansin ni Eva ang pag-iba ng timpla ng lalaki dahil sa sinabi niya na para bang may nabanggit siya na mali rito. Walang magawang babae kung hindi sundin lamang si Ilyas. Nang matapos magbihis, paglabas, hawak-hawak niyang laylay ng t-shirt ng lalaki na suot-suot niya na abot hanggang tuhod ng taas. Dumiretso si Eva sa kusina. Kaagad niyang nadatnan si Ilyas doon, nakakatapos lamang magtimpla ng gatas at kape para sa kanila. Nang makita siya ng lalaki, kaagad siya nitong pinagsadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang sexy naman ng mapapangasawa ko. Panunokso ni Ilyas sa sipol. Irap lamang ang naging tugon ni Eva dito. Kanina ko pa napapansin ang panititig mo sa katawan ko. Pinagnanasaan mo ba ako? Napataas ang kilay ng lalaki sa kanyang narinig. Binagsak niya muli ang kanyang tingin sa katawan ng babae bago tinuon ang kanyang titig sa mga mata nito. Kaagad nagkatinginan ng dalawa. In your dreams, I'm not attracted to you. You're not even my type. As if namang type rin kita, no? Asa ka. Hindi pinansin ni Ilyas ang babae. Iniabot niya ang gatas na nirequest sa kanya ni Eva. Padabog naman yung tinanggap ng babae. Pakiramdam niya iniinsulto siya sa sinabi sa kanya ng lalaki. Nang makuha niyang isang tasa ng gatas, walang paalam na umalis si Ilyas sa kanyang harapan. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong dahil bigla na nito siyang tinalikuran. Walang magawa si Eva kung hindi sundan na lamang ng tingin ng lalaki. Pagbalik ni Ilyas, bitbit niya ang marriage paper at nilapag sa mesa. Pirmahan mo yan. But before that, let's have an agreement. Ano naman yon? No feelings attached. This marriage is purely an agreement. We'll marry each other not out of love, but because of a deal. This is a formal marriage. Ibig sabihin, walang pagmamahal at responsibility sa pagitan nating dalawa. Is that all? You agree with that? Why not? We'll marry each other because of business. Nothing else. Kailangan ko magpakasal dahil ayoko maagaw sa akin ng tito ko ang business ko. And my only solution is marriage. And I'm glad that I found you. Huwag kang mag-alala. Parehas lang tayo ng rason. Oh, really? Not just because you want to teach your fiancé a lesson means you can marry someone else to make him realize his mistake? Hindi ganun yon. It's okay, Ava. You can use me. Let's use each other. Tayo rin naman ang makakabinipisyo. Wala rin lang naman sa akin yun eh. Kung gusto mo, let's make your fiancé suffer because of what he did to you. Hindi ako ganyan kasama para gawin yon. At saka, ex. He's my ex-fiancé simula ngayon. Good, because I will be your husband from now on. Kaya pirmahan mo na yan. Mabilis namang kinuha ni Ava ang ballpen at pinirmahan ang marriage contract nila. Nang matapos niyang pirmahan yon, kaagad yung kinuha ni Ilyas mula sa kanya at nilagay sa brown envelope. Simula ngayon, dito ko na maninirahan sa akin. Dito sa condo mo? No, we have our house. Ipapakilala kita sa mga magulang ko. Ipapakilala na rin kita sa mga magulang ko. Let's surprise our parents. Paano kapag makahanap ka ng babaeng gusto mo talagang pakasalan? Yung babaeng mahal mo? Don't be silly. Kagaya ng sabi ko, love isn't real. Kung ikaw kapag mangyari yun sa'yo, feel free na sabihin sa akin yan. I'm willing to let you go. Total tapos ng kasunduan natin. Pwede na ba ako umuwi? Medyo tumila na rin naman ang ulan. Gusto ko na umuwi at magpahinga. Dito ka na lang muna magpahinga. Hindi na. Uuwi na lang ako. Well, don't you want us to honeymoon? Agad na namula ang pisngi ni Ava sa narinig.
Napalunok siya nang humakbang si Elias papunta sa direksyon niya. Halos kapusin siya sa paghinga nang iangat ng lalaking kanyang kamay at dahan-dahang inipit ang buhok na nakaharang sa mukha niya nang hindi niya namamalayan. Hindi niya maintindihan kung bakit parang kakaibang epekto sa kanya ng lalaking kaharap niya ngayon. Ibang-iba sa nararamdaman niya kapag kasama niya si Jonas. Ni kahit kailan ay hindi pa siya nakaramdam ng ganito kapag kasama niya ang kanyang dating fiancé. Sa huli, mas pinili pa rin ni Eva ang umuwi sa kanilang bahay. Wala namang nagawa si Elias kung hindi hatid na lamang ang babae sa harap ng bahay nito. Eva, gumising ka riyan. Ano ba, Mommy? I'm still sleepy. Nasa labas si Jonas, ang fiancé mo. He wants to talk to you. Nag-away na naman ba kayo? Diyos ko, ayusin niyo yan. Malapit ng kasal yung dalawa tapos gaganyan-ganyan pa kayong dalawa. Hindi na kayo bata para mag-awat magtampuhan ng dalawa. Napabalikwas naman ng bangon si Eva nang marinig ang wika ng kanyang ina. Natataranta siyang tumayo at inayos sa kanyang sarili bago lumabas. What are you doing here? I am already breaking up with you, Jonas. Hindi ka na dapat nandito. What? Makikipaghiwalay ka sa akin? Malapit na ang kasal natin, Eva. Ha! Ang tigas naman ng pagmumukha mong questionin ang pakikipaghiwalay ko sa iyo, Jonas. What are you expecting me to do? Na magbulag-bulagan? Despite of what you did to me? Nag-e-expect ka pa talagang aayusin natin to? Ayoko na sa'yo. Eva, look, tinigil ko ng relasyon namin ng kaibigan mo. Na-realize ko na ikaw palang mas mahal ko. Na-realize ko na infatuated lang pala ako sa kanya. Kasal na ako, Jonas. What? Kanino? Dun ba sa lalaking encounter natin kahapon? Sinasabi mo lang ba to para hiwalayin kita? Pwes, hindi ako papayag, Eva. Sa akin ka babagsak. Hindi ako papayag na magpakasal ka sa iba. Too late. She's already married to me. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang sumambat si Elias na bigla-bigla na lamang sumulpot sa harapan nila. Bahagya pa itong nakahawak ng isang tasa ng kape na parang sariling bahay niya lamang. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Bawal bang tumapak dito sa bahay niyo? Paano ka nakapasok dito? Duman ako sa gate niyo. Alangan namang akyatin ko yon. Magmumukha pa akong magnanakaw. At sino nagpapasok sa'yo rito? Trespassing ang ginagawa mo. Gustong bang makasuhan? Singit pa ni Jonas na kanina patahimik. Isang ngisi lamang naging tugon ni Elias sa kanila. Maya-maya pa ay lumabas ang ama ni Eva. Oh, Elias, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Pasensya na po. Naglilibot-libot lang po ako rito, sir. Oh, nandito palang anak ko at ang fiancé niya. Wika ng ama ni Eva nang magkita sila. Nang marinig ni Jonas ang sambit ng matandang lalaki, kaagad niyang hinapit ang bewang si Eva na kinagulat naman ng babae. Kaagad namang bumaba ang tingin ni Elias sa kamay ng lalaki. Kitang-kita ni Eva ang pag-igting ng panga ni Elias na hindi naman nakatakas sa kanyang paningin. Oh, you mean my wife and her ex-fiancé? Isang nagtatakang tingin ang iginawad ng ama ni Eva kay Elias, habang si Jonas naman ay mas talong humigpit ang pagkakahawak sa bewang ng babae. Si Eva na may halos lumabas na ang puso sa sobrang bilis ng tibok nito. Anong ibig mong sabihin, iyo? Hindi ko pa pala nasabi sa'yo kung bakit ako nandito. I formally want to ask na kukunin ko ang asawa ko rito at ilipat siya sa poder ko. We're going to move in our house. Eva, totoo ba to? Kasal kayo ni Mr. Elias? Gulantang na tanong ng ama ni Eva sa kanya. Opo, Daddy. Kasal po kami ni Elias. Kasal? With Mr. Elias? Seriously? Eva, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Mr. Elias is one of the richest CEO in our country. This is not a good joke. Nakakaya kay Sir Elias ang pagiging dilulo mo. Wika ng ina ni Eva na kararating lamang. Hindi narinig ang pag-uusap ng lahat at bigla na lamang sumabat sa usapan. It's true, ma'am, sir. Eva and I already married. Kaya ako nandito para kunin sana siya at ilipat sa bahay namin. Nandun na rin ang mga tauhan ko sa labas. Para kung pumayag kayo ay sa kanila ko iutos na kunin ang mga gamit na meron si Eva. Kailan pa? Kailan pa nangyari to? Bakit hindi namin alam? I'm sorry, ma'am. Mabilis pong mga pangyayari. Kahapon lang po naganap ang kasal namin ng anak ninyo. Don't worry. I'll give you my word. Hindi ko po sasaktan ang anak ninyo.
I also promise na walang cheating issue ang mamamagitan sa aming dalawa. Maliban na lang po kung ang anak po ninyong magkakaroon ng kabit. Mark my words, I won't hurt your daughter. Pero, ikakasal na si Ava sa fiancé niya. Anong nangyari, Jonas? I'm sorry, pero hindi ko maintindihan ang nangyayari ngayon. Ikakasal si Ava kay Jonas, pero ikinasal siya kay Ilyas. What's happening? Maging ako hindi ko rin maintindihan ang sitwasyon yung tatlo. Why don't you ask that bastard who cheated your daughter, sir, ma'am? Wika ni Ilyas, parang nagkaroon ng sariling utak ang mga paa niya papalapit sa dalawa. Hinila niya si Ava papunta sa kanya nang hindi niya na matiis na makita ang kamay ni Jonas na nasa bewang ni Ava. Cheated? Jonas, anong ibig sabihin nito? Totoo ba yan, Ava? Nag-cheat si Jonas sa'yo? Kailan pa? Kahapon ko lang po nalaman. Pero mahinala ako na matagal na silang may relasyon dalawa ni Rika. Rika? Is that your best friend, Ava? Yes, may relasyon silang dalawa. Mommy, Daddy, nagkakamali po kayo. Hindi po totoong sinasabi niya. Kaya na lang to sinasabi ngayon dahil gusto niyang pagtakpan ng kasalanan niya na meron silang relasyon ng lalaking yan habang kami pa. What? At babaliktarin mo pa talagang sitwasyon? Sa ating dalawa, ikaw ang nanloko rito. Kitang-kita ko sa mamata ko kahapon ang paghahalikan yung dalawa ni Rika. Teka. Paano naging kasal kayo ni Mr. Elias, anak? I asked him to marry me, and he agreed. That's true. Pero wag po kayo mag-alala. I will take care of your daughter. Katulad ng sabi ko sa inyo. Paano si Jonas, anak? Ikakasal na dapat kayo, di ba? Nakipaghiwalay na po ako sa kanya kahapon. Hindi na po ako babalik sa kanya. He's a cheater. Hindi po totoo yan. Palusot lang yun ni Ava dahil siya talagang nanloko sa aming dalawa. Kita niyo na nga. Ikinasal siya na fiancé niya ako. You're really a manipulative, ha? Ayoko nang pahabain ng usapang to. I will send the files here kung saan kuha ninyo ng babae mo sa patagong pagkikita ninyo. Why wouldn't you just admit your mistake instead of cover it up? Oh, talaga? Nasa na yung files mo na yan? Iyang ebidensya na pinagsasabi mo? Bakit hindi mo na lang dinala rito ngayon? Don't try me. Kung hindi, ay pati ang madilim mong sikreto ibubunyag ko rito sa kanila. Sikreto? Anong ibig mo sabihin? He is not only cheating on you, Ava. Kung hindi, ay mas may malalim pa siyang plano. Balak ng pakasalin ka para kontrolin at pagkainteresa ng mga kayamanang pinamana sa'yo ng amayapa mong lolo. O anong pinagsasabi mo? Hindi totoo yan. Good timing. Nandito na palang ebidensya. Wika ni Ilyas nang pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang detective. Bit-bit ang mga dokumento at mga larawan na nakuha nito bilang ebidensya. Ito nang pinag-uutos mo sa akin. Kompleto na lahat yan. Nandyan na rin ang mga litrato kung saan ang iba ay kuha sa CCTV ng pagkikita nila ng babaeng kabit. Wika ng detective nang iabot kay Ilyas ang mga ebidensya. Nang matanggap yun ng lalaki, ipinakita niya agad yun sa mga magulang ni Ava. Paano mo nagawa yun? Tanong ni Ava kay Ilyas habang nagmamaneho ito ng sasakyan. Naging mabilis ang pangyayari kanina. Sapat ang ebidensya na pinakita ni Ilyas dahilan para magalit ang mga magulang ng babae kay Jonas at halos itaboy na ito. Pagkatapos noon, pumayag ang mga magulang ni Ava na kunin siya ni Ilyas. Total, ay kasal na rin naman daw silang dalawa. Ang alin? Ang bilis yung nakahanap ng ebidensya. Bukod pa ron, wala rin akong ideya na nililoko pala ako ni Jonas. Ang laki kong tanga. Magaling at matinig talaga ang detective ko sa pag-iimbestiga. At saka, don't blame yourself. Nagmahal ka lang. Katulad ng sabi ko, hindi totoong pagmamahal. Sakit lang ang dulot sa'yo niyan. Masyado ka namang bitter. Huwag mong lahatin. May iba't ibang klase ng pagmamahal. Pagmamahal sa mga magulang, kapatid, kaibigan, at sa taong malalapit sa'yo. Bakit? Ni kahit minsan ba hindi ka nakaramdam ng totoong pagmamahal? Believe din talaga ako sa'yo, no? Despite sa panuloko sa'yo ng ex-fiancé mo, ay naniniwala ka pa rin sa pagmamahal? At halata namang hindi ka rin mahal ng mga magulang mo. Alam mo ba kung bakit sila agad na pumayag na lumipat ka sa bahay ko? At hindi nagalit ng malaman na nagpakasal tayong dalawa? Dahil alam din nilang magkakaroon din sila ng benepisyo dahil sa naging desisyon mong pagpapakasal sa akin. Natahimik bigla si Ava si sinabi ni Ilyas.
Parang libo-libong kutsilyo ang biglang sumaksak sa puso niya dahil sa masakit na salitang binitawan ng lalaki. Kung para kay Ilyas ay normal na salita lamang yon, iba naman yun sa pananaw ng babae. Naging tahimik sila nang makarating sa loob ng bahay, hanggang sa makarating ang dalawa sa itaas ng palapag. Saan ang kwarto ko? Bakit? Ayaw mong tumabi sa asawa mo? Kasal lang tayo sa papel, Ilyas. Ano naman ngayon? No feelings attached, remember? Pagpapaalala ni Eva sa lalaki, agad namang napataas ang kilay ni Ilyas sa narinig. Hindi porket magkatabi na tayong matutulog, ay makukulog na agad ako sa'yo, Eva. Don't be too confident. Love won't work for us. Hindi talaga. Hindi ako magkakagusto sa isang tulad mo. Matigas ang puso, hindi marunong magmahal. Masyadong sarado ang utak sa salitang pagmamahal. I'm just telling the truth. Iba-iba tayo ng pananaw sa buhay, Eva. Iba-iba nga, pero alam kong may pinaghuhugutan yung lahat ng mga sinasabi mo. Na-broken ka na ba sa babae? Iniwan? Sinaktan? Niloko? Masyado kang bitter masyado? Wala akong panahon para sa babae. Kung tutuusin, wala akong panahon at balak maikasal sa'yo kung hindi lang talaga kailangan. Wala akong pakialam sa opinion mo. Pero magpapasalamat pa rin ako dahil malaking maitutulong ng kasal nitong sarili. As like what you've said, let's use each other. Kaya mas mabuti yun kasi malaking benepisyo ko pala sa'yo. Mabuti naman at malinaw ang kasunduan natin. Nandoon ang kama mo, magbihis ka na. Wika ni Ilyas at walang paalam na pumasok sa kanyang sariling kwarto. Naiwan namang nakasibango si Eva, padabog na rin siyang pumasok sa sarili niyang kwarto kung saan tinuro ng lalaki. Pagbihis, naisipan niyang lumabas, dinala siya ng kanyang mga paa sa kusina. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Doon niya lamang napagtanto na wala ni isang katulong sa bahay ng lalaki, kaya naisipan niyang magluto. Kahit na lumaking mayaman si Eva, natuto pa rin siya magluto simula nang maging sila ni Jonas noon. Bilang preparasyon sana kung mag-asawa na ang dalawa. Ngunit, kinalulungkot lang isipin ni Eva na hindi na matutuloy ang bagay na yun. Mabigat ang loob niya habang pinagpapatuloy niya ang kanyang pagluluto. Hindi niya maiwasang maluha habang ginagawa yun. Hindi niya lubos maisip na tiliwas sa mga pangarap niyang nangyayari sa kanya ngayon. Ang pangarap niyang isang pamilya na puno ng pagmamahal ay nauwi sa isang pagpapakasal na walang involved na pagmamahal. You're crying again. I told you, that bastard doesn't deserve your precious tears. Ayaw mong maniwala sa akin eh. Love will only break you, Eva. Napaigtad ng babae nang marinig ang boses ni Ilyas. Di niya na malayang nanunood pala ang lalaki sa kanya. Bakit? Bawal bang maiyak? Pasensya na ha kung nagmahal ako. Hindi naman kasi ako kagaya mo na bato ang puso. O kulang lang sabihin ko na walang puso kung hindi mo ako tinulungan ng umulan nung nakaraan. Hindi naman kita tutulungan kung wala akong makukuhang benepisyo sa'yo. Oo na, ginagamit na lang natin ang isa't isa. Masyadong matalim talaga yung tabis ng dila mo. Anong niluluto mo? Adobong manok, specialty ko. Pwede namang mag-order na lang muna tayo ng pagkain eh. Mas masarap naman kapag homemade yung niluluto, no? Masarap ka bang magluto? Aba, oo naman. Wala ka yatang bilib sa asawa mo eh. Asawa? Sounds good. Namula ang pisngi ni Eva sa sinabi ni Ilyas. Hindi na siya nabigyan ng pagkakataong tumugon sa lalaki nang biglang pumasok ang detective na pinagkakatiwalaan ni Ilyas. Gusto kong kausapin ng mga magulang mo. Sabihin mo sa kanilang busy ako kasama ang asawa ko. Hindi alam ni Eva kung bakit bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaibang kiliti sa sikmura nang marinig ang sinabi ni Ilyas. Kahit alam niyang kasunduan lamang ang kasal sa pagitan nila, hindi niya lubos maisip na masarap sa panidig ang salitang yun. Lalo na kapag galingin mula mismo sa labi ng lalaki. Ilyas, nag-set sila ng schedule para makipagkita sa'yo. Isiningit nila yung sa kabila ng busy sa trabaho para makausap ka. Even your tito wants to talk to you. Panahon na para harapin mo sila. At para mapatunayan mo na ikinasal ka nga. Kahit pumunta ako ron at sinabi ko sa kanilang kasal ka na, hindi nila ako paniniwalaan. Alright, kailan kami pupunta? Next week. Sige, pupunta ako. Anong niluluto mo, Eva? Biglang wika ng detective sabay baling sa babae. Napangiti naman ng malapad si Eva. Adobong manok. Gusto mong kumain? Sabay ka lang dito sa amin. Sakto, gutom na rin naman ako. Malapit na rin naman tong maluto, kaya hintay ka lang ng konti ha. Maiwan ko muna kayo rito.
Magbibisa ako saglit sa kwarto. Malamig na wika ni Ilyas at tinalikuran ng dalawa. Ako nga pala si Ivan, pinagkakatiwalaang detective ni Ilyas. Matagal na kayong magkakilalang dalawa? Oo, simula nung bata pa kami. Nagkakilala kami sa orphanage. Nung kinuha siya ng ina niya, nakiusap siya sa mga ito na dalhin ako. Kaya bilang pasasalamat sa pamilya nila, pinangako ko talaga sa sarili ko na pagsisilbihan ko si Ilyas. Kahit nung una hindi siya pumayag. Pero sa huli, ay wala rin siyang magawa kasi choice kong serbesyohan sila. Orphanage? Di ba mayaman siya? Paano siya nakarating doon? Iniwan si Ilyas ng kanyang ama nung bata pa siya. Samantalang ina niya naman ay pinaskil siya sa orphanage. At sa orphanage na yun ay sinasaktan kami kapag walang bisita ng mga tao. Nung yumaman ng mommy niya, agad din naman siyang bumalik para bumawi. Pero sa kabila ng ginawa ng ina niya na pagbalik sa kanya, naiwan pa rin si isip ni Ilyas ang mapait na nakaraan kung saan naiisip niyang iniwan siya. Doon na nagsimula na hindi naniniwala si Ilyas sa salitang pagmamahal. Kahit pa anong bawi ng ina niya sa kanya, masyadong saradong puso't utak niya kahit anong paliwanag ng kanyang ina. Salaysay pa nito dahilan para magulat si Eva sa kanyang narinig. Meron ang naisip ang babae na siguro yung may rason kung bakit naging ganun ang paniniwala ni Ilyas. Pero hindi niya lubos maisip na ganun kabigat ang dinadala ng lalaki na hanggang ngayon ay kinukulong niya pa rin ang sarili sa bitbit na nakaraan. Kaya pala ganun siya katigas. Kaya makikiusap sana ako sa'yo. Total, kasalaman kayo. Pwede bang iparamdam sa kanyang totoong pagmamahal? Sana'y matutunan mo rin siyang mahalin. Huwag mong iwan si Ilyas kahit anong mangyari. Tahimik lamang na kumakain si Eva. Hanggang ngayon, iniisip niya pa rin na naging pag-uusap nila ni Ivan tungkol kay Ilyas. Masyado ka namang tahimik. Kanina ko pa yun napapansin. May problema ba? You want shopping? Are you bored? Tanong ni Ilyas nang matapos sila kumain at tuluyan ang magpaalam si Ivan para umuwi. Okay lang ako. Inaantok lang ako. Matulog ka na sa kwarto mo. Paano ka? Hindi ka matutulog? It's too early. Maghuhukay ako ng lupa. Ha? Para saan? Bala ko magtanim sa hardin. Talaga? Sasama ako. Akala ko ba matutulog ka? Sana. Kaso naisip ko na mas maganda kapag magtanim. Tulad ng sabi mo, masyado pa namang maaga. Inaantok ako pero mawawala rin yung kapag tutulong ako sa'yo. Bahala ka. Baka mapagod ka at mainitan. Maaraw pa naman. Dami mong dada. Hindi naman ako magprepresenta na tumulong kung ayoko eh. At saka, wala namang taong hindi mapapagod kapag nagtatanim. At natural lang na mainitan kasi tirik na tirik ang araw. Marunong kang magtanim? Oo naman. Kay simple-simple naman ang gawain yan eh. Sige, kukuha lang ako ng pala at seed na itatanim natin. Hintayin kita rito. Wika pa ni Eva. Isang tango lamang naging tugon sa kanya ni Ilyas. Pagkatapos, ay walang paalam siya nitong tinalikuran. Pagbalik, bit-bit na nito ang magagamitin ng dalawa sa kanilang pagtatanim. Naunang naglakad si Ilyas papunta sa garden, habang tahimik naman na sumusunod sa kanyang likuran si Eva. Nakarating ang dalawa sa hardin na tinutukoy ng lalaki. Nasimulan ko na to, kaya konti na lang matatapos na agad natin to. Marunong ka palang magtanim? Ano bang ginagawa ko ngayon? Ay, sarap mo talagang kausap. Obvious naman kasi, nagtatanong ka pa. Kailan ka pa natutong magtanim? Matagal na. Ikaw, kailan pa? Noong bored ako, hanggang sa naging hobby ko na rin ang pagtatanim. Good. Akala ko hindi ka marunong magtanim eh. Mayaman ka rin naman kasi. Mas mayaman yata kayo. Hindi naman umapila pa si Ilyas at nakibit-balikat na lamang. Nagsimula na ang dalawa sa pagtatanim. Abala sila sa pagbubungkal ng lupa. Ang bihasa mo sa ganitong gawain ha? Maraming bagay hindi mo pa alam tungkol sa akin. Okay lang, mag-asawa na rin naman tayo, kaya aalamin ko ang bagay na yan. You don't have to do that. Kasal tayo, pero hindi natin kailangang kilalanin ng isa't isa. Anyway, wala akong limit sa mga bagay na gagawin gusto mo. My only rule is, when you're already in love with someone else, then tell me, para ihanda ko ng annulment natin. Ayoko ng third party involved sa pagitan nating dalawa. Third party? We don't love each other, Ilyas. But I'll make sure na committed ako sa kasunduan natin. Maybe magpo-focus na lang ako sa atin. Kahit hindi natin mahal ang isa't isa? As long as we're good, walang problema sa akin yon. Matapos ang pagtatanim, napagdesisyon na ng dalawang pumasok sa kanilang bahay.
Parehong nagpaalam ang dalawa sa isa't isa na lilinisin muna nila ang kanyang sarili. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa dumating na nga araw kung saan pinakilala ni Elias si Ava sa mga magulang niya. Are you nervous? Tanong ng lalaki sa asawa habang naglalakad sila papasok sa bahay ng mga magulang ni Elias. Hindi naman masyado. Medyo excited na rin. I want to meet your parents. There's nothing exciting to meet my parents, Ava. Such a waste of time. Yung bibig mo talaga. Mga magulang mo yun, Elias. At saka, hinaan mo lang ang boses mo. Baka marinig ka nila. Suway pa ni Ava kay Elias. Hindi na lamang pa nagsalita ang lalaki. Nagulat siya nang biglang hawakan ni Elias ang kanyang kamay at pinagsaklob ang palad nila. My parents is in the dining area. Wika ng lalaki. Habang naglalakad ang dalawa, napatingin si Ava sa magkahawak kamay nila. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa puso sa tuwing iisipin niyang ang pagpapakasasabagitan nilang dalawa ay walang halong pagmamahal at tanging kasunduan lamang. Oh, nandito na pala kayo. I missed you, son. Nakangiting wika ng ina ni Elias nang makita sila. Napansin ni Ava na wala man lang reaksyon ng lalaki. Kaya naman, pinisil niya ng mahina ang kamay ni Elias. Kaagad namang napabaling sa kanyang lalaki. Namiss ka raw ng mommy mo. I know, narinig ko rin. Halikan mo sa pisngit yakapin. Malaki na ako para sa ganyang bagay. Bakit? Porket malaki ka na, hindi ka na pwedeng humalik sa pisngi ng mga magulang mo? Isang supladong irap ang ginawa ni Elias bago lapitan at halikan sa pisngi ang ina nang hindi man lang binibitaw ng kamay ni Ava. Kitang-kita ng babae kung paano magulat ang ginang sa ginawa ng anak. Napansin pa nito ang panggigilid ng luha ng ina ni Elias na para bang matagal niya nang pinapangarap na yakapin ang anak. So, eto bang asawa mo? Is this Ava? Yung kwento sa akin ni Ivan? Hindi mo malang sinabi sa amin. Kumusta ang kasal niyo? Ang buhay mag-asawa? Napalingon si Ava kay Elias na wala man ang balak na sagutin ng ina. Kaya naman nagpilit siyang umiti at napilitang magsalita. Nice to meet you po, ma'am. Yes po, ako pong asawa ng anak mo. Napagtanto ko na hindi pala madali ang buhay mag-asawa. Pero at the same time, he will feel peace too. Oh yes, Iha. That's true. Mahirap magkaroon ng pamilya. Malaking responsibilidad ang haharapin mo. Kaya mo ba tinalikuran ang responsibilidad mo sa akin? Singit ni Elias dahilan para mapayuko ang ina. Nagulat naman si Ava sa sinabi ng lalaki. Kaya naman nagpilit siya ng tawa para putulin ang awkwardness sa pagitan ng mag-ina. Gutom ka na ba? Do you want to eat? Tanong ng babae sa asawa. Hindi ka pa ba kumakain, anak? Naghanda kami ng hapunan para sa inyong mag-asawa. Tamang-tama po. Hindi pa po kami kumakain. Halika na, kumain na tayo. Wika ni Ava sabay hila sa kamay ng asawa papunta sa dining area. Nang makarating doon, bumungad sa kanilang stepfather at dalawang stepbrother ni Elias. Kasama na rin ang kanilang tiyuhin. Naghila ng upuan ng ina ni Elias para sa kanya. Ngunit, hindi yun pinansin ng lalaki at nahila ng sariling upuan na malayo sa kanyang ina. Ngunit, hindi niya nakaligtaan ang ipinaghila ng upuan si Ava. Kitang-kita ng babae kung paano manggilid ang luha ng ginang at nagpilit na lamang umiti. Umupo siya ng upuan na pinaghila niya para sa anak at nagkunwaring parang walang nangyari. Iyan na bang asawa mo, iho? You have a very good taste, huh? Ang gandang babae naman niya. Salamat po, sir. Don't call me sir, iha. From now on, call me dad. O hindi kaya, papa. And you can call me mom or mama to iha. For a family. I will po. Salamat po sa inyo. So, how's your relationship with my son? Nag-aaway ba kayo nitong anak ko? Hindi naman po kami nag-aaway. Sa katunayan ay hindi pa po kami nagkakaroon ng away na dalawa. Sagot ni Ava, dahil totoo naman talaga yun. Kaswala ang mapag-uusap nilang dalawa ni Elias nung nagdaang araw. Madalas din itong wala sa kanilang bahay dahil sa trabaho. Mabuti naman, wala ba kayong tanang magkaanak na dalawa? Muntik nang masamid sa sariling laway si Ava sa narinig. Napalingon siya kay Elias na kanina pa pala nakatingin sa kanya. Pinapanood ang bawat reaksyon niya. Pagpaplanuhan namin yan. Singit ni Elias na kinagulat ni Ava. Mabuti, mas maganda kapag may plano. Para naman sa kinabukasan ng magiging anak mo. Don't worry, hindi magiging katulad mo si Ava.
She will take care of our child. Hindi katulad mo na itatapon nila ang anak mo sa isang orphanage na parang laruan. Babalikan mo lang kapag naaalala mo. Narinig ang tahimik na pagsinghap ng lahat dahil sa walang prenong wika ni Elias. Napayuko naman ang kanyang ina nang makaramdam bigla ng suntok ng konsensya. Naggulat man si Ava, dinala ng babae ang kanyang palad sa paa ni Elias at marahan yung tinapik para pakalmahin ang asawa. Kumusta naman ang negosyo mo, Elias? Tanong ng tito ni Elias, napataas naman ang kilay ang lalaki dahil doon. Better. Ngayon nakasal na ako. Wala nang makakaagaw sa dapat na sa akin. Yun na lang ang tanging meron ako na pinamana sa akin ni Lolo. Kung hindi lang sana ako kinuha ng isa riyan at ipapaskil lang pala ako sa orphanage, matagal ko pa sanang makakasama si Lolo. Anak, di ba sumama ka rin naman sa akin noon? Kasi nangako ka sa akin na babalik tayo ulit. Pero naisip kong ibabalik ka, nabalitaan kong pumanaw na ang lolo mo at hindi ko alam na may iniwan pala siyang mahana para sa iyo. Tapos, ang dali lang sa'yo na itapon ako sa orphanage at humanap ng lalaki. Sana hindi mo na lang ako binalikan. Elias, watch your words. Hindi mo alam ang pinagdaanan ng ina mo. Pasalamat ka nga at binalikan ka pa niya. Elias, I was just too young that time. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya napilitan akong dalhin ka sa orphanage. Pero nangako kong babalikan kita roon. Binalikan naman kita, di ba? And you think that's enough para patawarin kita at kalimutan mong pag-iwan mo sa akin? And you think that's enough para bastusin mong ina mo ng ganyan? Ang taong nagluwal sa'yo? Huwag na huwag mong pagtaasan ng boses ang ina mo. Dahil kahit anong mangyari, mommy mo pa rin siya. Oh, so anong ina-expect nung gagawin ko? Ang magpasalamat sa kanya dahil dyan? Mas pipiliin ko pang ang pangarapin na sana hindi niya na ako naliwal pa. Elias, ano ba? Tumigil ka na. Kumalma ka. Awat ni Eva sa asawa. Nagulat ang lahat nang biglang tumayo si Elias, hinawakan ng kamay ng babae at hinila patayo para umalis. Teka Elias, sandali. Saan tayo pupunta? Umuwi na tayong dalawa. We don't belong here. Narinig pa ni Eva ang iyak ng ina ni Elias. Ngunit, walang magawa ang babae kung hindi sumunod sa asawa. Nang tuluyan na silang makauwi, hinarap ni Eva ang lalaki. Elias, bakit hindi mo muna pakinggan ang sayo ng ina mo? Malay mo, may mas malalim pa pala siyang rason kaya kanya iniwan. Pumapanig ka ngayon sa kanya? Wala akong pinapanigan. Naiintindihan kong pinagmulan ng galit mo na yan. Yun naman pala eh. Then don't question me kung bakit ganun ang trato ko sa kanya. Hindi mo maiintindihan yun dahil wala ka naman sa sitwasyon ko. Tama ka Elias. Hindi ko naiintindihan ang nararamdaman mo. At wala akong karapatang pilitin ka magbago ng isip. Pero isa lang ang alam ko. Ang galit na yan, habang hinahayaan mong manatili, hindi ko na ito titigilan. Paulit-ulit ka nitong sinasaktan. Ava, wala kang alam. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang lahat ng pinagdaanan ko. At kahit subukan mong intindihin, hindi mo kailanman mararamdaman ang sakit na nararamdaman ko. Tama ka, Elias. Hindi ko naramdaman ang sakit na nararamdaman mo. Pero nakita kong epekto nito sa iyo. At sa totoo lang, nakakatakot. Nakakatakot makita ka na kinakain ng galit mo. Na parang hindi mo na kayang makita ang kahit ano, kundi ang sakit ng nakaraan mo. Hindi mo kailangang intindihin to, Ava. Wala kang kinalaman dito. Baka nga wala. Pero hindi ba't akong asawa mo? Hindi ko kayang tumayo lang at hayaan kang masira ng galit mo. Hindi kita pinipilit patawarin siya. Pero sana subukan mo lang pakinggan siya. Malay mo, may mga bagay kang hindi pa alam. Ava, bakit pa parang kinakampihan mo siya? Hindi kita kinakampihan, Elias. O maski siya. Pero gusto ko lang na makita mo ang kabuuan ng kwento bago mo tuloy ang husgahan ng nanay mo. Kung pagkatapos ng lahat ay pipiliin mo magalit pa rin, tatanggapin ko. Pero hindi mo lang bigyan ng pagkakataon ng isang paliwanag. Hindi ba't unfair yun kahit paano? Ang hirap, Ava. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi madali, Elias. Pero hindi mo kailangang mag-isa. Kahit hindi tayo ganap na magkasundo, narito ako. Kung sakaling handa ka ng subukan, susuportahan kita. Ayoko magpaasa, Ava. Hindi kita hihinga ng pangako. Pero kahit isang hakbang lang, isa lang. Hindi alam ni Elias kung bakit biglang gumaan ang kanyang pakiramdam sa sinabi sa kanya ni Ava. Napatingin siya bigla sa kamay ng babae na nakahawak sa kanyang kamay at pinisil ito katulad ng palagi niyang ginagawa na siyang nagpapakalma sa lalaki.
Wala sa sariling hinila ni Elias si Eva palapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Nagulat man ang babae sa ginawa niya, ay niyakap pa rin niya pabalik si Elias. Ang bilis tumubo ng mga tinanim natin. Wika ni Eva nang maisipan ng dalawang bisitahin ng hardin nila. Bahagya pang napaigtad ng babae nang biglang hinapit ni Elias ang kanyang bewang at niyakap siya. Tinukod ng lalaki ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Anong matagal? 6 na buwan na yung tanim natin eh. Malas siguro ang kamay mo. Hindi mabilis tumubo ang tanim natin. Nung nakaraan kapag akong tatanim, mabilis ang lumaki. Grabe ka mang insulto sa akin ha. At least, tumubo naman. Lakas talaga ng trip mong manlait sa akin, Elias. Hayaan mo, magtatanim ulit tayo. Tutulong ako. Kaya nga, sinabi kong tayo, di ba? Pakasuplado mo talaga kahit kailan. Pinisil ni Eva ang ilong ni Elias dahilan para mapadaing ito sabay tawa. Bakit nandito ka pa rin sa akin hanggang ngayon? Biglang tanong ng lalaki. Nangunot naman ang noo ng babae sa narinig. Bakit hindi? Asawa mo ako, Elias. Sa kasunduan. Paano kapag sabihin ko sa'yo, itigil natin kasunduan sa kasal natin? What do you mean? Iiwan mo rin ako katulad nila? May kung anong kirot sa puso ni Eva nang marinig ang mga salitang yun. Humarap siya sa kanyang asawa, iniangat niya ang mga kamay niya at hinaplos ang pisngi ni Elias. Mapupungay ang mga matang nagkatitigan ng dalawa sa isa't isa. Walang may naglakas ng loob na magsalita sa kanilang dalawa, pero bawat titig ay may malalim na gustong sabihin. Hindi kita iiwan, Elias. Katulad ng sabi ko, susuportahan kita at nandito lang ako palagi sa tabi mo. Not only because this is my obligation as your wife, but because honestly... Honestly what? Ayoko na palang sabihin. Tawa ni Eva, napadaing naman bigla si Elias. Napangat ang tingin ng dalawa sa kalangitan nang biglang bumuhos ang malakas ng ulan. Hinawakan ni Eva ang kamay ni Elias at akmang hihilahin papasok sa loob nang bigla siyang hinigit ng lalaki. Elias, ano ba? Umuulan. Pumasok na tayo sa loob. Imbis na pakinggan ng lalaki ang sigaw ni Eva, hinila niya palapit sa kanyang asawa at niyakap ito ng mahigpit. Natigilan naman bigla ang babae at wala sa sariling napapikit at tinaramdamang mahigpit na yakap ng asawa. Marry me, Eva. Anong pinagsasabi mo riyan? I'm already married to you, Elias. Pakasalan mo ako. Hindi dahil sa kasunduan. Kung hindi dahil mahal mo ako. Anong ibig mong sabihin? Even if in the short period of time, I won't deny the fact that I'm slowly falling in love with you, Eva. Tinuruan mo ko kung paano magmahal. Tinuruan mo ko sa salitang pagmamahal na kahit kailan, hindi ko pinaniniwalaan kung nag-i-exist pa yan. But because of you, I found love exists. You want to marry me again? Not because of the deal but because of love? Iyan bang ibig mo sabihin, Elias? Pagpapalinaw pa ni Eva, dahil baka nagkamali lamang siya ng pandinig. Yes, Eva. I'll marry you because I love you. Ulitin mo nga ulit. Ani pa ng babae, hindi makapaniwala sa narinig. Buhos na buhos man ang ulan, pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya. You heard me, Eva. Alam kong narinig mo yun. Ayoko nang ulitin yun. Paano kapag sabihin ko sa'yong hindi pa buong pagmamahal ko sa'yo ngayon? I'm going to pursue you, Eva. Gagawin kong lahat para mahalin mo ako. Pero bago yun, hindi ko hahayaang mapunta ka sa iba. Kaya hayaan mo akong pakasalan ka habang nililigawan kita. Sa edad nating to, uso pa bang ligawan? Papakasal mo na nga ako, liligawan mo pa ako. Di, pakasalan lang tayo. Nasa ng singsing mo kung ganon? Natatawang wika pa ni Eva. Biro niya lang sana yon, ngunit nagulat siya nang biglang nilabas ni Elias ang singsing na nakatago mula sa kanyang bulsa. Marry me again, Eva. I'm willing to marry you, Elias. Hindi dahil sa kasunduan, kung hindi dahil mahal kita. Dahan-dahang sinuot ang lalaking singsing kay Eva. Napangiti naman ang babae habang tinititigan ang diamanting singsing na suot-suot niya. Unti-unting nagbadya ang kanyang mga luha ng isipin na natutupad na ang kanyang pangarap, ang magkaroon ng pamilya na binuos sa pagmamahal. Matagal ko nang iniisip to. Siguro tama ka. Hindi pa buong makakwento sa akin ni Mommy kung bakit na ako iniwan. And maybe, this is the right time na pakinggan yung rason niya. Pero kahit anumang rason niya yun, natutunan kong patawarin siya. Hindi ko magagawa yun kundi dahil sa'yo, Eva. Salamat, Elias. Hindi dahil sa akin na hindi mo naisip yan. Yun,
ay dahil binigyan mo lang ang sarili mo na lumayo sa galit ng nakaraan. I thank you for that woman who made me realize about that. Siyempre, kailangan mo ring pasalamatan ang sarili mo. It takes a lot of courage para gawin ang bagay na yan. Alam kong sobrang hirap magpatawad, kaya gusto ko lang sabihin sa'yo na proud ako sa desisyon mo. Isang mabilis at maraang halik sa labi ang ginawa ni Elias sa asawa. Napapikit naman si Ava sa batok ng lalaki. Katulad ng pinag-usapan ng dalawa, dumating ang araw na naisipan nilang bisitahin ang mommy ni Elias. Nahanap ng mag-asawa ang kanilang sarili na kasalukuyang nakaupo sa sala, kaharap ang ina ni Elias na halos manggilid ang luha habang nakatingin sa anak. I missed you, son. Piyok ang boses na wika ng ina. I missed you too, Mom. Hindi na napigilan ng ina ni Elias ang pagbadya ng kanyang mga luha. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay ngayon niya lamang narinig ang katagang yon mula sa labi ng kanyang anak. Pasensya na sa mga nagawa ko sa iyo, anak. Alam kong marami akong pagkukulang sa iyo bilang ina mo, at alam ko ring huli ng lahat para punan ko ang pagkukulang na yun. Pinapatawad na kita, Mommy. Pero gusto ko lang malaman ng iba pang mga detalye kung bakit mo nagawa sa akin yun. Kung bakit mo ako iniwan. Bata pa ako noon, Elias. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa iyo. Maging ako ay pinagsisihan ko kung bakit kinuha pa kita kay Lolo. Nung una ay galit ako sa iyo. Nakikita kong ama mo sa iyo. Sa tuwing iisipin ko na nasa poder ka ng lolo mo tapos sa'yo binigay ang mana, ay wala akong nararamdaman kung hindi pagkamuhi. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ka ba nagtataka na ni kahit minsan hindi ko binanggit ang totoo mong ama sa'yo? Bakit, Mom? Galit ako sa ama mo. Galit din ako sa iyo noon kasi nakakita kita sa kanya. Son, I was raped. Binaboy ako ng ama mo at iniwan ng malaman na buntis ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya nilamon ako ng galit. Sinadya kong ipaskil ka sa orphanage pero hindi ako pinapatulog ng konsensya ko kaya kinuha kita dahil gusto kong bumawi. But it's too late dahil nung nawala ang galit ko, ikaw naman ang nagtanim ng galit sa akin. Nagulat si Elias sa sinabi ng ama. Napahawak bigla si Ava sa kamay ng asawa nang maramdaman ang panginginig ng lalaki. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa galit ng kanyang ama o dahil sa labis na emosyong nararamdaman. I'm sorry, Mom. I didn't know. Ang tanging alam ko lang ay iniwan mo ako. Pero hindi ang rason mo. Hindi ko sinasadyang saktan ka sa mga salita ko. Now, I understand you, Mom. You don't have to say sorry, son. May kasalanan din ako. Kaya patawarin mo rin ako, anak. Please, ayusin natin ang pamilya natin. Matagal ko nang pinapangarap to. We will, Mom. At mas magiging masaya pa kapag pupunta ka sa kasal naming dalawa ni Eva. Opo, magpapakasal po ulit kami ni Elias. I'm glad to hear that. Salamat, Iha. Salamat sa pagpupunan mo ng pagmamahal sa anak ko. Ako po ang dapat magpasalamat. Salamat po sa pagluwal niyo po sa anak ninyo. Alam kong may choice ka na ipalaglag si Elias nung nasa sinapupunan mo pa lamang siya, pero hindi mo po ginawa. Humahanga po ako sa tapang mo, Mom. At proud po kami ng anak mo sa'yo. Dahil sa kabila ng lahat, ay mas nagawa mo pa rin bumangon. Hindi na napigilan ng ginang yakapin si Eva. Maging si Elias ay dumalo na rin sa yakap ng dalawa. Napuno ng tawa at iyak ang sala. Samantala, nagtamang paning ni Eva at ng detective ni Elias. Puno ng pasasalamat at galak at mababanaag sa mga mata ni Ivan bilang pasasalamat sa babae. Elias, nang dumating ka sa buhay ko, hindi ko akalain na magiging ganito ang kahihinatnan natin. Sa una, hindi ko alam kung paano ako magtitiwala sa'yo, lalo na sa kasunduang nagsimula sa atin. Pero habang tumatagal, nakita ko kung sino ka talaga. Isa kang taong matapang na harapin ang mundo, ngunit may puso na takot masaktan. Tinuruan mo ako maniwala muli sa pagmamahal at sa sarili ko. Isa kang biyayang pinagpapasalamat ko sa Diyos araw-araw. Elias, pinapangako kong mamahalin kita. Hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil sa kung sino ka. Ikaw ang sagot sa dasal ko. Mahal kita, ngayon at magpakailanman. Ava, sa simula, inakala ko ang relasyon nating dalawa'y walang ibang silbi kundi makuhang nais ko. Pero unti-unti kong natutunan ang tunay na halaga ng pagmamahal dahil sa'yo. Tinuruan mo ko magpatawad, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa sarili ko. Hindi mo lang binuo ang buhay ko, kundi pinakita mo rin sa akin ang pagmamahal
ay hindi kahinaan, kundi lakas. Pangako ko na aalagaan kita, igagalang at mamahalin sa lahat ng oras, sa hirap, sa ginhawa, sa ulan, at sa sikat ng araw. Ava, ikaw ang pinakamagandang desisyong ginawa ko sa buong buhay ko. Mahal kita, higit pa sa kayang sukatin ng mga salita. Habang sinasabi ng dalawang kanilang mga pangako sa isa't isa, walang makakapigil sa pagluha ng mga bisita. Isa na sa mga dumalo sa kasal nila ay ang pamilya ni Elias at Ava. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto, puno ng sakit at pagsubok, pero sa kabila ng lahat, ito ay naging kwento ng pagmamahalan at pagtanggap. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment sa ating kwento, mag-subscribe na rin, and hit the bell icon for more story updates. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghan kaayong salamat!